What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for this video ay nandito na naman tayo ngayon sa Joyride Bike Shop para sa panibago na namang bike check video. At ang pipicture natin na bike ngayon mga kapadyak ay itong si Pinewood Rogue 2022 model mga kapadyak. Mamaya titignan natin kung ano ba meron dito kay Pinewood Rogue, no? At syempre mga kapadyak ay titimbangin na din natin siya. Titignan natin mamaya kung gaano siya kabigat. At sa dulo ng video na to ay sasabihin ko na rin sa inyo kung saan nyo to mabibili. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Aldwin at dito po yung gumagawa ko ng mga bike related video na kagaya nito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-turn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga latest FTV dito sa market na kagaya nitong si Pinewood Rogue. So tara mga kapadyak, wag na natin patagalin to, simulan natin. Alright mga kapadyak, ito na yung bike check natin dito kay Pinewood Rogue na 2022 model, no? Magsimula na agad tayo dito sa kanyang frame. Yung material na ginamit sa kanyang frame ay aluminum alloy 6061. Tapos yung frame size naman nito ay size medium siya mga kapadyak. Tapos yung wheel size nito ay size 29er, pero available din to sa size 27.5. Kaya kung naghanap kayo ng size 27.5 na Pinewood Rogue, available dito sa Joyride Bike Shop mga kapadyak. Tapos dito sa kanyang down tube ay makita natin yung brand name na Pinewood. Ito siya mga kapadyak. Glossy type yung kanyang frame. Tapos yung mga decals niya, kagaya nitong Pinewood ay glossy type din siya, no? Pero may texture siya. Para siyang sticker mga kapadyak, pero hindi siya natatanggal. Tapos dito tayo sa kanyang bottle cage mount. Dito rin sa kanyang down tube. Ito siya mga kapadyak. Tapos kung mapapansin nyo dito sa kanyang tubings ay bi-square lang siya dito. Tapos medyo lumalaki siya papunta dito sa kanyang head tube. Ito siya mga kapadyak. Tapos yung palang head tube nito ay naka-tapered na rin to mga kapadyak. Naka-tapered na rin to. Ayan siya. Yung size siguro ng headset nito mga kapadyak ay 42-52 o kaya naman 44-52 mga kapadyak. Tapos dito sa kanyang head tube, makita natin dito yung kanyang ICR. Ito yung para sa kanyang brake cable. Naka-ICR na rin siya mga kapadyak. Tapos ito naman yung para sa kanyang shifter para sa kanyang RD. Tapos yung pag-welding naman dito ay smooth welding na rin yan mga kapadyak. Sobrang smooth ng pagka-welding dito kay Pinewood, no? Pati dito sa kanyang seat tube ay smooth welding na rin yan. Ang hindi lang smooth welding siya kanya mga kapadyak ay syempre dito sa kanyang BB shell. Kadalasan naman yan sa mga frame ngayon, no? Ang hindi lang smooth sa kanila yung BB shell. Tapos dito sa kanyang seat tube, makita natin yung model name na Rogue. Ito siya mga kapadyak. Tapos yung frame size niya na size medium. Tapos naka triple butted aluminum alloy na rin to mga kapadyak. Ito siya nakasulat dito sa kanyang seat tube. Sa kanyang seat tube naman ay pabilog lang siya mga kapadyak. Ayan o, pabilog. Tapos dito agad tayo sa kanyang top tube. Ito siya mga kapadyak. Manipis lang yung tubes niya dito. Ayan o. Ayan o, manipis lang siya. Tapos papunta dito sa kanya, medyo tumataba naman siya mga kapadyak. Tapos may nakalagay dito na cowards don't have girlfriends. Ayan siya mga kapadyak. Yung mga decals niya dito mga kapadyak ay matte type to. Ayan o, magaspang yung decals niya dito. Tapos meron din nakalagay dito na Rogue 2. Ayan siya mga kapadyak. Napakaganda o. Tapos may warning sign din dito mga kapadyak na lagi daw mag-helmet pag nagbabike. Ito naman tayo sa kanyang seat clamp mga kapadyak. Ito yung kanyang seat clamp. Naka quick release na rin to mga kapadyak. Tapos alloy na rin to. Tapos yung kanyang seat post ay alloy na rin to mga kapadyak. Tapos yung brand pala ng kanyang seat post ay PH React. Ayan siya mga kapadyak. Yung haba nito ay tingnan natin. Ito siya mga kapadyak. Yung haba nito ay 350mm. Tapos yung diameter naman nito ng kanyang seat post ay 31.6. Ayun siya mga kapadyak. Ito yung kanyang seat post mga kapadyak. Magandang klase na rin yung ginamit sa kanya dahil naka-setback na rin to. Tapos sa kanyang saddle, ayan, PH React na rin yung kanyang brand. Maganda na yung kanyang saddle mga kapadyak. May butas na rin to sa gitna. Tapos malambot na rin yung kanyang saddle. Kaya masarap mo po dito mga kapadyak. Dito agad tayo sa kanyang drivetrain, no? Ito pala ay naka 1/10 speed. Tapos yung ginamit na RD sa kanya ay Shimano Diore. Ito siya mga kapadyak. Wala tong clutch. Ito yung Shimano Diore na
M4100. Magandang klase na rin to mga kapadyak ha. Tapos sa kanyang cogs naman ay cassette type na rin to mga kapadyak ha. 11 teeth yung pinakamaliit. Yung pinakamalaki naman ay 46 teeth siya mga kapadyak ha. Tapos yung ginamit na brand sa kanyang cogs ay, tignan natin, Sagmit na brand mga kapadyak ha. Magandang klase na rin yung Sagmit. Matibay na rin to. Tapos yung ngipin naman ng bawat cogs nito mga kapadyak ay ilalagay ko na lang sa screen para malaman nyo rin. Ayan siya mga kapadyak ha. Tapos dito sa kanyang chainstay, makita natin dito yung kanyang model name na Rogue 2. Ito siya mga kapadyak oh. Napakaganda oh. Sa kanyang chain naman ay, yung ginamit na chain sa kanya ay YBN chain na pang 10 speed to mga kapadyak ha. Pang 10 speed na YBN chain. Tapos tingnan natin kung meron siya missing link. Meron na ito missing link mga kapadyak. Hindi lang natin makita no. Ito siya. Tapos sa kanyang crankset naman, ito siya mga kapadyak. PH React na rin yung ginamit sa kanya. Tapos naka hollow tech na rin to. Tapos yung haba naman itong kanyang crank arm ay 170mm. Tapos alloy na rin to mga kapadyak ha. Alloy. Tapos naka 104 BCD rin to yung naka 104 BCD na rin yung kanyang crank. Ito siya no. Tapos yung kanyang chain ring ay siguro 34 teeth to o kaya naman 36 teeth. Naka narrow wide na rin to mga kapadyak ha. Tapos removable na rin yung kanyang chain ring. Ito siya. Removable na rin yan mga kapadyak ha. Kaya kung gusto nyong magpalit ng chain ring na mas malaki, pwedeng pwede to. O kaya naman kung maupod to kanyang chain ring, pwede nito mapalitan mga kapadyak ha. Tapos yung kanyang bottom bracket ay naka silver na rin yan. Dahil naka hollow tech na rin to mga kapadyak. PH React din yung ginamit sa kanya no. Dito naman tayo sa kanyang wheelset mga kapadyak. Ito yung kanyang wheelset pang 29er din. Tapos yung kanyang hubs naman na ginamit sa kanya ay pang cassette type na rin to. Ang brand niya ay PH React. Alloy na rin to mga kapadyak ha. Ayan o. Alloy na rin yung kanyang hubs. Tapos pang cassette type. Ito yung sound check ng kanyang hubs mga kapadyak ha. Ayan siya. Tahimik lang siya mga kapadyak. Siguro mga 2 pounds lang to o kaya 3 pounds no. Tapos sa kanyang spokes naman na ginamit sa kanya, yung spokes nito ay ayan siya mga kapadyak. Bakal pa yung kanyang spokes. Ayan o, bakal pa yan. Tapos yung kanyang ribs naman ay ito siya, CNC double wall na alloy ribs mga kapadyak. Naka-alloy na rin yung kanyang rims. Tapos yung total spokes naman itong wheelset ni Pinewood Rogue ay 32 pieces mga kapadyak ha. O kaya naman 32 holes yung kanyang spokes. Sa gulong naman na ginamit sa kanya ay CST Jackrabbit na pang 29. Tapos yung lapad naman itong kanyang gulong mga kapadyak ay 29 by 2.25. Ito siya mga kapadyak ha, yung lapad ng kanyang gulong 29 by 2.25 ha. Ito yung lapad ng 29 by 2.25 dito kay Pinewood Rogue ha. Magandang klase na rin to. Fast rolling na rin to sa kalsada. Tapos yung max tire kilos naman nito mga kapadyak ay siguro mga 2.30 kaya pa to. Ito siya mga kapadyak ha. Dito agad tayo sa kanyang suspension mga kapadyak. Ito yung kaya suspension. Magandang klase yung ginamit na suspension sa kanya mga kapadyak ha. Dahil naka air type suspension na rin to. Tapos ang brand na ginamit sa kanya ay Uding. Ayan siya mga kapadyak ha. Uding na air suspension. Tapos syempre dahil air suspension na rin to, alloy na rin yung kanyang lower legs mga kapadyak ha. Pati yung kanyang stanchion. Syempre pati yung kanyang arc, alloy na rin yan. Tapos ito yung kanyang lockout. Tapos sa kabila naman yung bombahan ng kanyang hangin. Ito siya mga kapadyak. Yung travel naman nito kanyang suspension ay 100mm. Tapos yung kanyang stanchion ay 32mm siguro yung taba nito mga kapadyak ha. Tapos yung dropout naman nito ay naka quick release na rin yan. Ayan, naka quick release na rin yan sa harap, pati doon sa likod. Ito siya mga kapadyak ha, naka quick release na rin yan. Tapos yung ginamit na brakes sa kanya, ayan, hydraulic brakes. Ang brand niya ay Tektro na hydraulic brakes. Magandang klase na rin to mga kapadyak ha. Tapos sa kanyang skewers ay naka quick release na rin to. Tapos yung rotors niya ay 160mm na rotors. Tektro din yung kanyang brand.
Ito siya. Dito rin sa likod mga kapadyak ay naka 160mm na rotors. Pasensya na kayo kung madilim dito mga kapadyak ha. Tapos hydraulic brakes na Tektro. Sa mga nagtatanong pala mga kapadyak kung pwede itong pang true axle, ay hindi mga kapadyak, dahil pang quick release na lang talaga to yung kanyang frame. Tapos yung braking mount naman dito sa likod mga kapadyak ay naka post mount na rin to, no? Ayan siya, post mount na yung kanyang braking mount dito sa likod. Okay, dito naman agad tayo sa kanyang cockpit setup mga kapadyak ha. Yung handlebar nito ay alloy na rin yan mga kapadyak ha, alloy. Tapos sa kanyang handlebar, yung kanyang brand na ginamit sa kanya ay phase react na rin yung kanyang brand. Tapos yung kanyang stem naman mga kapadyak ay phase react na rin yung kanyang brand. Ito siya. Tapos alloy na rin yung kanyang stem. Yung haba naman nito kanyang stem mga kapadyak ay around 80mm to, no? Tapos medyo naka-negative siya mga kapadyak. Siguro naka-negative 17 to. Ito yung kadalasan sa mga stem na ganito eh. Tapos sa kanya headset naman na ginamit sa kanya ay Neko brand. Tapos may dalawang spacer dito sa ibaba ng kanyang stem. At malamang sa malamang ay naka-silvering na rin yung kanyang headset mga kapadyak ha. Dahil Neko brand na rin yung ginamit sa kanya. Dito naman tayo sa kanyang handle grips mga kapadyak. Yung ginamit na handle grips sa kanya ay eto siya. Hindi to rubber mga kapadyak ha. Silicone to. Silicone handle grips yung ginamit sa kanya. Tapos eto siya. Tapos yung brake lever naman niya sa likod ay Tektro din yung kanyang brand. Maganda yung kanyang lever feel mga kapadyak ha. Tapos yung shifter na Deore para sa kanyang RD, yung Deore M4100, ito siya mga kapadyak ha. Tapos yung kanyang brake lever para sa harap, ito siya, Tektro din yung ginamit sa kanya. Wala to shifter para sa kanyang FD mga kapadyak ha. Pero pwede itong bigyan ng FD, o kaya naman pwede ko yung mag 2x dito, o kaya naman 3x. Dahil meron tong ICR para sa kanyang FD mga kapadyak. Ito siya oh. Dito lalabas yung kanyang FD kung maglalagay man kayo. Pero pwede rin dito, pwede rin external, pwedeng internal yung kanyang FD mga kapadyak. Okay mga kapadyak, titimpangin na natin tong si Pinewood Rogue 2022 model, no? Titingnan natin ngayon kung gaano siya kabigat. In 3, 2, 1. Nakalutang yan mga kapadyak ha. At yung nakuha natin ay almost 13 kg siya mga kapadyak ha. Ayan siya oh. Ayan ano pala mga kapadyak, 12.5 kg yung timbang nitong si Pinewood Rogue. At yan yung bite check natin dito kay Pinewood Rogue na 2022 model, no? Anong masasabi nyo sa specs nito mga kapadyak at sa kanyang timbang na almost 13 kg? Mag-comment kayo sa ibaba mga kapadyak para mapag-usapan natin yan sa comment section, no? At yung price pala nitong si Pinewood Rogue dito sa Joyride Bike Shop ay 21,500 para sa 29er at 21,000 naman para sa 27.5. Dito lang yan sa Joyride Bike Shop mga kapadyak ha. Kaya kung interested kayo dito kay Pinewood Rogue ay ilalagay ko na lang yung Facebook page nila sa description box below at yung kanilang contact number kung interested kayo dito kay Pinewood Rogue. Dito pala sa Joyride Bike Shop mga kapadyak ay pwede nyo yun ni home credit o kaya naman debit card. Nag-accept din sila dito mga kapadyak ha. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mong kalimutan ni like at mag-comment ka na rin sa video na to mga kapadyak at mag-subscribe ka na rin sa akin channel para updated ka sa mga latest MTB dito sa market na kagaya itong si Pinewood Rogue. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.